everyone! Gagawa naman po ako ngayon ng ube halaya. I'm sure magugustuhan nyo din po ito, ang all-time favorite. So, ang mga ingredients po na ating gagamitin ay 2 cans of evaporated milk, 2 cans of condensed milk, 2 kilos ng ube, 1/4 kilo ng sugar, and 1/2 cup of butter. And also cheese po pala for our toppings. And if bago ka po lamang na nanonood sa aking YouTube channel, click nyo na po ang subscribe button and notification bell para updated po kayo sa mga videos pa na aking gagawin. Okay, simulan na po natin. First po ay ilalaga po natin ang ube. So, binalatan ko na po siya para mas madali po siya na gagarin na mamaya at dire-diretso na po pag siya ay luto na. So, ilalaga lang po natin siya ng mga 20 to 25 minutes po. So, ayan na po yung nalagang ube. Next po ay gagadgarin naman natin po siya. So, gadgarin po natin siya. Pwede rin naman po siyang ipagiling sa palengke. Pero mas prefer ko po kasi na ginagadgad siya. Medyo may katagalan nga lang po ang paggagadgad o pagkayod nito. Unlike po kung ipapagiling siya. Tsaga-tsaga lang naman po. So, shout out po sa mga loyal viewers ko. Thank you very much po for always watching. So, keep on watching lang po. And I hope meron akong mas marami pang time para makapag-upload po ng mga videos. So, you just wait lang po. And also, wait din po sa aking second parapol on February. So, if you like to join, please watch, subscribe, and comment po kayo sa comment section para po makasali kayo sa aking second na parapol. Malapit na po akong matapos. So, after po niyan ay isasali na po natin siya sa kawali. Okay, so isalin po natin ang lahat ng ating nagadgad.
pagsasama-samahin lang po natin yung mga ingredients na nabanggit kanina po. Okay. So, ilagay po natin ang evaporated milk. Haluin po natin ng konti para po ma-absorb ng ube yung naunang evap. Next po, isalin na po natin yung ikalawang evaporated milk. So, paghahalu-haluin lang po natin lahat yan bago po natin isasalang sa kalan. Okay, so haluin po natin muli. Sunod naman po natin yung condensed milk. And gumamit po ako ng condensed milk na merong ube flavor para po mas ma-enhance po yung lasa niya at yung kulay din po niya. So, hindi na po natin kailangan pang maglagay ng food color na kulay violet or ube. Ang lalagay ko lang po ng parang flavoring, parang pangpadagdag lasa lang po. Yan. Ang ganda po ng kulay niya. So, isa lang na po natin siya sa kalan. So, gradually, halo lang po ng halo, konting tiyaga po sa paghahalo. Dapat nga po pala, low fire lang po para po hindi masusunog po yung pinakailalim. Dito lang po tayo medyo matatagalan. Talagang magtsatsaga po tayo na maghalo. Siguro po mga 30 minutes to 40 na hanggang sa lumapot po siya. Doon lang po natin malalaman na luto na siya. Kung ngayon po, medyo madami po siya na malabnaw pa. So, keep on, halo lang po, halo ng halo, tiyaga. Okay, yan po. Medyo malapot na siya ng konti. So, ilagay na po natin yung ating butter. Yung iba po margarine, pwede rin po. Pa rin po yung ating paghalo hanggang sa maluto po siya, yung maging malapot po. Yung pag itinaas po natin yung ating sandok ay hindi na po malalaglag yung ube. Lapit na po siyang maluto. Konti na lang po.
na malapit na po siya talagang maluto. Or luto na rin po siya. Kaya lang mas maganda po kasi yan, medyo makunat na agaya ng ganito. Yan, hindi na po siya nalalaglag. So meaning, luto na po siya. Isasali na po natin siya sa lalagyan. Lalagyan po natin ng cheese sa ibabaw para po mas lalong sumarap. Yung iba po, nilalagay nila ng latik. Pwede din po yun. Kaya lang ako po, mas prefer ko po yung cheese. Looks so yummy. Yan. So, hindi lang po yan sa Pasko ginagawa or sa New Year, kundi that is gaya sinabi ko kanina, all-time favorite po natin yan. So, ayan na po siya. Masarap po siya talaga. And it is one of my favorite also. Lalo na kung meron po yung suman. Okay. Try nyo po at magugustuhan nyo rin po yan. Thanks for watching. I hope you enjoy it and see you on my next video. Please like, subscribe, and please share na rin po. Bye-bye!